Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mapapahamak si Justin sa kamay ni Morgana. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Naglagay nga ng AirTag itong si RJ sa bag na pinaglagyan ng ransom money para kay Annalyn para malaman ni RJ kung saan nila dinala si Annalyn. Habang nag-uusap si Giselle at si RJ sa hallway ng Apex, sinabi ni RJ kay Giselle na linalagyan niya ng AirTag ang bag na may 10 milyong piso. Hindi raw siya maiisahan ng kumuha ng bag dahil malalaman na ni RJ kung nasaan ito at hindi bali na hindi mabalik ang 10 milyon basta makuha daw ni RJ ang anak niyang si Annalyn. Sinubukan ni RJ tignan kung nasaan ang lokasyon ng AirTag na nilagay ni RJ sa bag. Pag-track ni RJ ay laking gulat niya na nasa Apex ang bag na pinaglagyan ng 10 milyon. Maging si Giselle ay nagulat kung bakit naman nasa Apex mapupunta ang bag na may ransom money, samantalang sa ibang lugar naman sila nagkita ng kausap nitong si RJ. Lingid sa kaalaman ni RJ at Giselle na nakikinig sa usapan nila si Morgana at napag-alaman ni Morgana na nilagyan ng AirTag ang bag na pinaglagyan ng ransom money ni RJ. Kaya naman agad-agad lumabas ng Apex si Morgana para magpunta sa kotse niya at tignan ang bag. Sa pagkalkal ni Morgana sa bag ay nakita ni Morgana ang isang bagay. Yun nga ang AirTag na nilagay ni RJ sa bag. Nag-isip ng paraan si Morgana kung paano niya madidispatcha ang AirTag na nilagay sa bag dahil malamang ay hahanapin at pupuntahan na nila RJ ang lugar kung saan nila na-track ang AirTag. Sinubukan ni Morgana na sirain ang AirTag. Pinaghahampas ni Morgana ang AirTag sa kotse niya. Habang umiisip din si Morgana ng paraan ay sumulpot nga itong si Justin. Nagtataka si Justin kung ano ang ginagawa nitong si Morgana. Tinawag ni Justin si Morgana na Tita Moira. Bilang pag-iinis kay Morgana dahil alam naman ni Justin kung ano talaga ang tunay na pagkatao nitong si Morgana. Kaya hindi mapagkakaila ni Morgana kung sino talaga siya kay Justin. Nakaisip ng paraan si Morgana kung kanino niya ilalagay ang AirTag na nilagay ni RJ sa bag ng pang-ransom money. Itatanim ni Morgana kay Justin ang AirTag para si Justin ang masisi nila Giselle at RJ at si Justin ang mapaghihinalaan ng mga ito. Kaya sinubukan ni Morgana na magpakabait kay Justin nang sa ganon ay mailagay na ni Morgana ang AirTag sa bag mismo nitong si Justin dahil ang alam ni Morgana ay magkagalit pa rin si Giselle at si Justin hanggang ngayon. Ang hindi alam ni Morgana ay nagkaayos na muli ang dalawang mag-ina, alang-alang sa pagiging mag-ina nilang dalawa. Nang makalapit na nga si Morgana kay Justin, ay dito na humanap ng tiyempo itong si Morgana para ilagay ang AirTag sa bag mismo nitong si Justin. Nilibang-libang ni Morgana si Justin. Nang sa ganun nga ay mailagay na ni Morgana ang AirTag sa bag ni Justin at siya ang sisihin kung bakit nawawala si Annalyn at si Justin ang may hawak ng ransom money. Samantala, nagbalik na nga si Doc Carlos sa lugar kung nasaan si Annalyn. Nanghihina na si Doc Carlos dahil sa pagkabaril sa kanya nitong si RJ. Hindi akalain ni Doc Carlos na tutuluyan siyang barilhin nitong si RJ. Kaya hanggang ngayon ay napapaisip si Doc Carlos. At dahil natatakot si Doc Carlos na maubusan siya ng dugo,
Kapag hindi pa rin nalapatan ng unang lunas, ang tama niya ay naisipan ni Doc Carlos na manghingi ng tulong sa anak niyang si Zoe. Alam ni Doc Carlos na hinding-hindi siya matitiis ng anak niyang si Zoe dahil si Doc Carlos pa rin ang totoong tatay ni Zoe. Kaya kahit alam nga ni Doc Carlos na galit sa kanya ang anak na si Zoe, ay sinubukan niyang tawagan si Zoe para manghingi ng tulong na gamutin ang tama ng baril sa kanya. Sa loob naman ng Apex, bising-busy nga itong si Zoe sa pag-aasikaso ng mga pasyente. Maya-maya ay biglang tumunog ang cellphone ni Zoe. Isang unknown number ang tumatawag kay Zoe. Nagtataka naman si Zoe kung sino naman ang tumatawag sa kanya. Kaya sinagot naman ni Zoe at bumungad kay Zoe ang boses ni Doc Carlos. Nagalit agad si Zoe kay Doc Carlos at nagsabi na may kailangan na naman daw si Doc Carlos kay Zoe. Nagsabi naman si Doc Carlos na anak daw talaga niya si Zoe dahil alam na alam daw ni Zoe na may kailangan siya o may kailangan sa kanya ang totoong daddy niya na si Doc Carlos. Tinanong naman ni Zoe si Doc Carlos kung ano na naman ang kailangan sa kanya ni Doc Carlos at bakit na naman tumawag ito kay Zoe. Dito na nga sinabi ni Doc Carlos na nagkaharap silang dalawa ni RJ at nabaril si Doc Carlos nitong si RJ sa balikat. Nagulat naman si Zoe sa sinabi ni Doc Carlos at ang galit na nararamdaman ni Zoe kay Carlos ay napalitan ng pag-aalala sa kalagayan ng ama niyang si Doc Carlos. Nagtanong si Zoe kung saan niya matatagpuan si Doc Carlos at saan niya ito pupuntahan para tulungan na magamot ang tama ng baril nito sa balikat. Binalaan ni Doc Carlos si Zoe na wag niyang sasabihin sa kahit na sino kung nasaan si Doc Carlos dahil mapapahamak silang dalawa. Ititext na lang daw ni Doc Carlos kung nasaan siya pupuntahan nitong si Zoe. Pati si Doc Carlos ay walang tiwala kay Zoe dahil alam ni Doc Carlos na kung minsan ay may topak talaga si Zoe at pumapanig sa kabutihan, minsan naman ay sa kasamaan. Kaya natatakot pa rin si Doc Carlos pero nagtitiwala si Doc Carlos na hindi siya isusuplong ng sarili niyang anak na si Zoe. Habang nasa Apex si Zoe, iniisip ni Zoe kung magsasama ba siya ng mga pulis at sasabihin niya kala RJ kung saan matatagpuan si Doc Carlos dahil alam ni Zoe na madami na ang nadamay dahil sa gulo ng pamilya nila. Isa na si Doc Katie na hindi matanggap ni Zoe na ang pagkawala nito. Masusuplong kaya ni Zoe si RJ o masusuplong kaya ni Zoe si Doc Carlos sa mga kapulisan o masusundan kaya si Zoe na magiging dahilan para madakip si Doc Carlos ng mga pulis? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!